At dahil nga ang dinig ko nung unang nagdatingan dito yung mga aqua o may kargang aqua, kung tama ang dinig ko aqua B1 at aqua B2 ang parang naunang pumasok dito. So ano ibig sabihin nun? Wala siyang homozygote aqua na lumulutang. Aqua B1 tsaka aqua B2, meaning heterozygote aqua, heterozygote B1 yung ibon. Yung aqua B2 naman, heterozygote aqua, heterozygote B2 yung ibon. So may nagtatanong ngayon at hanggang ngayon may nagtatanong pa rin at malamang karamihan ng mga baguhan. Yun din na nasa isip. Sabi nga ni Jeyo Alfonso Kukok. Sandali. Sandali Ayun sabi ni Jeyo Alfonso Kukok, paano po malalaman na visual aqua or visual homozygote? Tama naman, tama. Gustong-gusto ko din itong tanong na to. Pero marami pa mga tanong, sasagutin natin to, no? Victor Acero. Sabi naman ni sino to? GL Hin Beden, salamat sir, inulit mo, nakuha ko na. Okay ba no? Gustong gusto ko itong ganitong feedback. Alam nyo bakit? Yung pag-ulit kong yun, nakakatuwa dahil nahuhuli ng karamihan Kaya nga dahil yung mga tanong nyo tsaka comment, doon ako napapaisip kung ano pa mas epektibong paliwanag. Kaya wag pong mahiya magtanong at mag-clarify. Salamat. Beden GL Hen Beden ba ito? Minor Days Perfinian, shoutout naman. Ayun, sabi ni Rodel Custodio, tumpak sir, kaya karamihan ng mga breeder ngayon, lahat ng parisan, hindi man lahat 90% homozygote parisan nila, pero hindi nila tinatawag na homozygote. Kasi halos back to back, pero karamihan din sa mga breeders, sa aqua lang talaga nila, inuugnay ang homozygote. Nadali mo bro. Erlin Oblinal, kaya lagi kong tinatapos mga vlog mo sir Marami kang matututunan talaga. Ayun, kaya naman siniswerte to, nanalo sa raffle. Tinatapos talaga yung vlog Richard Abad Balyari, yung parisan ko siya, back-to-back Lutino Opa, mga nagiging anak, puro Crimino Opa. Malamang, split B1 yung isang magulang, split B2 naman yung isa. Jamie Avery, shoutout naman. Ayun mga kaiban, sagutin natin to, di ba? Sabi ni Jeyo Alfonso Kukok, paano po malalaman na visual aqua? Eto po mga kaibon. Bagong visual aqua, kasi nga lagi may aqua B1, may aqua B2 Kaya nga nung unang sumulpot yung aqua B1, aqua B2, nagpo-post ako noon, yung hindi pa ako nagpahinga sa pagko-comment. Sabi ko, aqua B1, aqua B2 itong nakikita ko. Ano ba yung meron bang homozygote aqua? Tinatanong ko po lagi yun ng mga nakaraan. Hindi pa ako nagbablog noon. Kaya sumusulpot ngayon yung homo aqua. Ito po ang visual aqua or homozygote aqua naman. Jeyo Alfonso Kukok, ito yun. Ayun. Ayan mga kaibon at homozygote aqua po yan. Ayan, tinan nyo mabuti Tinan nyo yung beak, hinan-opa, para original talaga yung itsura ng pagiging aqua, homozygote aqua. Papasalamat po tayo kay Rupert Bernabe dahil ito po, pinapakita akong picture, galing po sa webinar ni Dirk Van Den Abil. We acknowledge Dirk Van Den Abil, the legendary, iconic, at almost masasabi natin really an expert ornithologist. Not just for African lovebirds, but mostly parrots and other birds actually. So ito po mga kaibon, shout out for Dirk Van Den Abil and Rupert Bernabe naman mga kaibon. Shout out ko talaga si Rupert. Bakit po? May free webinar po yan dahil po kay Rupert. Mayat maya nagkakahuntahan yan sila ni Dirk kumbaga kahit di ni Rupert si Dirk. Kaya po nagkakaroon ng free webinar sa Pilipinas. Napakaswerte naman natin. Sa ibang bansa, iniimbita pa si Dirk, ginagastusan talaga. Eto nakakalibre tayo Ayan si Rupert Thank you Rupert At siyempre the legendary Dirk Van Den Abil. Ayan po yung aqua mga kaibon. Sa presentation po ito ni Dirk Van Den Abil. Tingnan nyo mabuti. Homozygote aqua. Para po siyang dilute na orange face. Yung parang mask niya. Tingnan nyo, parang diluted, parang light na orange. Yan po yung aqua, tingnan nyo mabuti. So, iikot po yung pagkaka-aqua niyan pag opaline. Pero the best talaga, yung non-opa. Para kitang-kita nyo kung ano yung original na itsura ng homozygote aqua. Ayun yung mga veterano naman, ng mga Alps 1 breeder, Rosicolis breeder, dati doon nagsimula ang aqua. Ibig sabihin, doon unang sumulpot. Hindi naman nagsimula. Doon unang sumulpot ang aqua. Eto yun, Alps 1, Rosicolis.
Ayun, shoutout naman tayo kay Joel Palma. Oh. Matagal na natin itong kumbaga, nagko-comment at nakausap natin itong minsan-minsan. Nung nakaraan pa, no? Nung hindi pa ako nagbablog. Ito yung kanyang long feather. Ha? Long feather na aqua. Na Alps 1. Rosicolis, mga kaibo, na Alps 1. Yan na nyo, di ba? Halos pareho. Pareho nung aqua nung ano. Ayan, Joel Palma. Oh. Thank you, ha? Shoutout, oh. Long feather aqua na Alps 1 o Rosicolis. O, tingnan nyo. O, di ba halos pareho ng Fisher? Oh, tingnan ulit itong Rosicolis, long feather, Alps 1. Care of Joel Palma. O ayan, Jeyo, ano ba yun? Si Kukok, Jeyo Mini Kukok, tingnan mabuti. Homozygote Aqua. Okay. O, di ba? Sino ba yun? Si Jeyo Alfonso Kukok pala. Sorry. O, Jeyo Alfonso Kukok, ha? Sinagot natin. Alam mo na ngayon kung ano yung homozygote aqua sa ibang mga baguhan. Yung po ang homozygote aqua, non-OPA. The best po kasi talaga, ang titingnan nyo yung original na mutation, yung hindi pa OPA line o kahit anong walang karga dapat para alam nyo yung original na pagiging aqua niya. Ayun po mga kaibigan, maraming salamat. Thank you. Hasta la vista!